ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Kaibigan na ito. Ngayon lang. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Sinasabi mo kanina, ngayon ka lang nakakita na mayroong vice presidente na may kaibigang hitman. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Luis Ro, asan yung ebidensya mo na mayroong kaibigang hitman? Si VP Sara Duterte. Asaan? Diba? Ipakita mo. Pangalanan mo dahil sure na sure ka na may kaibigan si VP Sara na mga hitman. So yun ang mga insan, magandang araw po sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik. Kaya naman kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na po sa mga nanonood lang, hindi pa nakapag-subscribe, libre lang naman po ang mag-subscribe. Huwag po kayo matakot mga insan, wala pong bayad ang mag-subscribe. Kaya naman mag-subscribe na po kayo sa ating channel at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong ma-update pag may mga video na tayo na ilalabas. Kung mga gusto nyo mga gandong content, reaction video about politics, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel, diba? Para mapanood po ninyo at samahan nyo ako magbigay ng comment at reaction sa mga issue ngayon, lalo na sa ginagawa nila kay VP Sara Duterte, sa team niya. Grabe po yung panggigipit nilang ginagawa at pambabaliktad mga insan. Yun po talaga yung nakikita ko. So, huwag na natin patagalin itong mga insan. Simulan na natin to at i-share nyo yung video natin para mas maraming makaalam at makanood nito. So, ito, unahin natin to si Luis Ro mga insan dahil tingnan natin yung panood na natin tapos gawa natin ng reaction yung sinasabi niya na first time daw na mayroong busy, diba? Vice Presidente na nagbanta raw. Grabe talaga. Ay, nako. First time lang din naman kasi sa kasaysayan na may sindikatong politiko eh. O, ito na. Ano natin si Laway Queen. Kasaysayan ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Kaibigan na ito. Ngayon lang. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon Nakaupo lang. sa pwesto. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, Kaya tutulong and ni Laway. impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. Kaya na mga insan It na does not mga permit manok. people entrusted with power Maraming may to alaga ng manok place sa themselves paligid. above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people, or do the people become accountable to the public official? Talaga lang ha. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation Galing to account magsalita. for its Alam mo use. talaga. Ginagawa yung mga sinasabi. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. Oo naman. Dapat natin If istigahan. ordinary citizen is expected to obey the rules, Tama. then surely those who govern them Dapat must obey the obey rules ka first. rin, Luis Ro.
Hindi mo dapat Otherwise, tinago yung asawa mo may kasalanan. what lessons do O we may teach na-lose our nga, children? di ba? Yung sinasabi mo, hindi mo that there is ginagawa. law for the powerful and another for everyone else? Hindi. That accountability exists only for the weak? Taray. That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people. Sige. Tuloy mo. Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Hindi Examine naman the talaga records. gagawin. Titingnan yung ano nyo, Follow the ebidensya evidence nyo. wherever it leads. Sa pakikinggan yung witness nyo. Judge this case. Sa mga Not by mga script, politics. sa mga sinasabi. Not by popularity. Not by fear. Not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Eh naman talaga. Judge this case by the evidence. Years from now, future generations will not remember today's political Hindi, alliances. mariremember talaga kayo. They will Malaking not remember sindikatong gobyerno. today's headlines. Nasa They will not kasaysayan ka na, remember Luistro. today's slogans. What they will remember is Ang when taong accountability nagtago was tested. Sa kriminal The niyang institutions asawa. of the Ay, republic di ba? stood firm. At may utang na They will milyones remember only one sa thing. kanyang kinasuhan. Taray! What this Galing mo, court Lustro. did when Oh, the yun laway, yun Constitution. laway, ha? Yun laway, namumuo. Namumuo na. Future generations will not ask how powerful the respondent was. They will not ask how loud the political debate became. But they will ask one thing. When the Constitution called, did the Republic answer? Your Honors, this is that moment. This is the moment the Constitution anticipated. Kantahin mo kaya. This is the moment. This is the moment Oh, when yeah, accountability must mean exactly what it says. Okay. This is the moment when public office must truly remain a public trust. This is the moment when the republic must demonstrate that laws are applied equally to the powerful and the powerless. Alaga lang ha, equally ha. At matapos marinig ang mga saksi, matapos masuri ang mga dokumento, matapos matimbang lahat ng ebidensya, ang prosekusyon ay naniniwala at naninindigan. Isa lamang ang maliwanag na konklusyon. Ang tiwalang ipinagkaloob ay nilabag. Nilabag ha. Ang kapangyarihang ipinahiram ay inabuso. Nabuso. At ang konstitusyon mismo ang humihingi ng pananagutan. Galing. Amid the clarity of the mandate of the Constitution, political noise continues. Political Laway, squabbles laway, continues. laway. Namumuo. Political division continues. Please, let me conclude. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. The welfare of the people is the law. Kapakanan pala ng mga tao yung inaano niya eh. Tama naman, Luistro. Dapat talaga kapakanan ng mga tao ng sambayan ng Pilipino ang iniisip mo. Di ba? Hindi yung pansarili nyo. Oh, di ba? Sinasabi mo kanina, ngayon ka lang nakakita na mayroong vice presidente na may kaibigang hitman. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Luistro, asan yung ebidensya mo na mayroong kaibigang hitman? Si VP Sara Duterte. Asaan? Diba? Ipakita mo. Pangalanan mo dahil sure na sure ka eh na may kaibigan si VP Sara na mga hitman. O ipakita mo dyan. Pangalanan mo. Gaya nung pagpapangalan ng 18 Marines na di umano'y nadilibiran ng mali-maletang pera at kasama ang pangalan mo.
'Di ba? Ganun. May ebidensya, may video, may tao na pumunta mismo doon at nagdala ng maletang pera. Ganun dapat. Na sinasabi mong may hitman, ipakita mo at pangalanan mo. 'Di ba? Sinabi mo rin na ngayon ka lang nakita ng presidente o ng vice-presidente na gustong ipapatay ang Pangulo dahil nga gusto nang maupo sa pwesto. Mali ka na naman dun. Dahil kung gusto niyang maupo sa pwesto, sana siya na ang kumandidato pagka-presidente. Pero tumanggi nga siya, di ba? Ang linaw niyan. Mismo yung kapatid nang nagsabi, pinilit nila si VP Sara Inday Duterte na kumandidato, samahan si Bangag, si Bongbong Marcos, sorry sir, mali akin, na ano, nasanay na talaga yun kasi kinakanta ng mga ano dito sa kahit saan ka, kahit mga bata yun ang kinakanta eh. Pero Bisaya words yung Bangag, butas yung butas. Huwag niyo mamasamain, Bangag is butas po yun. Ako po isang Cebuano, kaya ano po yan, wala pong ano sa amin yan. Kanang bangagan kanang bongbong bangag, mauna say, kuan dingding, nabutas, ganun yun, mga insan. Kaya naman masyado kayo. So, yun, tuloy natin. Tuloy tayo. Yung sinasabi mo, di ba, dapat nga, siya nang naging presidente. Oh, di ba? Tapos, lagi yung sinasabi na accountability. Di ba? Oh, kung papag daw yung mga yung official na yung mga ordinaryong tao na nagkasala, papanagutin, ano pa daw kaya yung mataas na posisyon. Oh, yun na nga masaklap eh. Ikaw mataas din ng posisyon mo. Oh, di ba? Hindi siya mas mataas kay VP Sara. Congressman ka sa lugar mo. Pero bakit may lumabas na balita ngayon? Ang dami mo daw ghost project doon sa lugar mo. Puro ka pa ayuda, wala kang proyekto. So ano yun? Di ba? At ang pinakamasaklap pa dyan, yung mga tao na nagkakaso sa mga pinagagawa ng pamilya mo, nababaliktad pa. O, di ba? Kawawa nga yung isang babae. Hirap na sa buhay, lalo mo pang pinahirapan. Ginasuhan mo ng matindi kahit kayo na may kasalanan. O, ganun ba yung sinasabi mo? Accountability. May kaso asawa mo, iharap mo. Pero ang ginawa mo, itinago mo. Magaling ka lang magsalita kasi nga, ikaw yung nasa posisyon. Pero kapag ikaw naman yung dinidemanda, ano ginagawa mo? Binabaliktad mo. Ikaw naman talaga, Luistro, parang hindi namin alam yung galawan mo. Galawgaw yung galawan mo. Bistado na kayo. 'Di ba? Kahit anong gawin nyo, Luistro, bistado na ang mga galawan nyo. Nakarelay kayo sa social media, puro high trolls lang naman yung nandiyan eh. Oh, kung malakas si Bongbong Marcos, bakit ngayon negatibo pa rin yung trust ratings niya? At patuloy na tumataas ang trust ratings ng Pangulo, ng Vice Presidente. Yun ay dahil nakikita nila kung sino yung tunay na nagmamalasakit. May cameraman, wala. Si VP Sara, hindi na kailangan ng camera yan, kumikilos yan. Kahit gahibla lang yung budget na binibigay sa kanya. Yung mga malalaking budget niya eh. Kung sino pa yung may malaking budget, kung sino pa yung may malaking confidential fund, yun pa yung hindi nakakagawa ng maayos na trabaho. O, pinagdidiskitahan nyo yung sinasabi ng Pangulo na kapag nategi siya o may tumegi sa kanya, o, tigihin din, itsugihin din yung mga nag-utos. O, yun ang sinabi niya, conditional. Yun ang sinabi niya. Di ba? So, ibig sabihin, may nakarating sa kanya na banta. Doon sa video, sinabi rin na ma'am, mag-ingat kayo ma'am kasi may banta kayo. Ganun. Di sasabihin ko, bilang depensa ko sa sarili ko, sige, pag ginawa nila sa akin yun, mangyayari din sa kanila. Di wag yung gawin kay BP para hindi mangyari sa inyo. Pero ang tanong dito, Luistro, yung bang mga taong involved, pag nung narinig nila yun, nagkaso ba? Wala, di ba? Sino ang nagkaso? NBI. Utos daw ng DOJ. Kaninong tao yun? Di ba? Nagtulong-tulong lang naman kayo yan eh.
para baliktarin yung katotohanan. Katulad ng pinagsasabi ni Rendon. Sabi ni Rendon, para saan ba daw tayo? Sa katotohanan ba daw? Para baluktukin ba yung mga ganun-ganun mga ek-ekan niya eh. So kayo mga insan, ano masasabi nyo dito sa ating pinag-usapan? Kung meron kayong saloobin, i-komento sa ating comment section pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood nyo mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.